Samantala, gutom at ginaw ang problema ng marami sa mga inilikas katulad na lang sa Pampanga naman. Problema na nga ang baha na bulabog pa ang ilang kabali natin dyan nang may mahuli rong sawa. Mula sa Minalin sa Pampanga, nakatutok live si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike, pabugso-bugso pa rin yung pag-ulan dito sa may Pampanga, no? Pero yung pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa Pampanga PDRRMO, yung 50 meters daw na bahagi ng dike dito sa Minalin ay bumigay na, dahilan kaya ito ay nagtutuloy-tuloy yung pagbaba ng tubig dito sa Minalin, ano? Yung kahapon, medyo mamasa-masa lamang yung kalsada dito, pero ngayon, Mike, nagsisimula na rin na tumaas yung tubig dito. Pagpasok pa lang sa Masantol, Pampanga, hanggang tuhod na ang baha. 26 na barangay ang lubog. Hindi pa naman ang bahay nito. Malapit na rin siya. Umapaw pati mga palaisdaan, kaya ang ilan nangingisda sa gilid-gilid ng pangulam. Ayos kayo mo po, Ben. Opo. Mananay ko pong bagya, magneta 400 na po. Itong kinatatayuan ko ngayon, hindi bahagi ng isang swimming pool o nung kalsada, kundi ito mismo yung loob ng simbahan ng St. Michael the Archangel Parish dito sa may Masantol, Pampanga. Linggo raw ng hapon, kasagsagan ng ulan nung magsimula na bahain itong loob ng simbahan na ito. Kaya kung napapansin nyo, yung mga upuan nakasalansan doon at yung iba nakababad pa rin sa baha. Pero sabi ng mga residente dito, tuloy pa rin ang misa dito sa simbahang ito. Yun nga lang, sa tuwing magmimisa sila, lahat nandoon na sa may altar at nakikiupo na lamang yung mga nagsisimba gamit yung monoblock chairs. Sa gilid ng simbahan, 3 araw nang nakikisilong ang ilang taga-barangay San Isidro. Abot dibdib daw ang baha sa kanila. Problema nila, pagkain. Sabi ko, papakain kami dito, ngayon hindi na po tuloy. May pedactive po ako. Kasi po si Kapitan po, nakita ko po kanina, sabi niya nagre-repack pa ako kaya hindi ko masikaso, sabi niya. Pero mamaya pupuntahan ko kayo dito. Nasa 100 daw ang pamilya lumikas dito, pero yung ibang kalugar nila, bumalik na lang daw sa binabahang bahay sa sobrang gutom. Ang batang ito, 3 araw na raw may lagnat at walang damit at gamot. Ang ibang bata, kung hindi basa ang damit, wala talagang damit. Pwede po sanang mangingi po ng tulong sa Kapuso Foundation po dahil po nahihirapan po yung mga pamilya na po dito. Opo, at saka gamot. Damit po. Minomonitor ng Masantol government ang 5 barangay na nasa gilid ng Pampanga River. Aabot daw kasi sa lampas tao ang baha kapag nagpatuloy ang ulan at nagpakawala ng tubig ang Angat, Ipo at Pantabangan Dams. Dala ang relief goods, pinuntahan na alkalde ng Masantol ng Army at PNP rescue teams ang mga apektadong barangay para tignan ang sitwasyon doon, lalo pat na sa 144 na pamilya pa ang naroroon. As of now, wala pa tayong force evacuation, pero pagdating sa ganong sitwasyon, talagang kukunin namin sila ng mga rubber boat. Pasado alas 7 kagabi, tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng Minalin. Ang baha umabot hanggang hita. Sa maraming kalsada sa San Fernando City, balik hanggang tuhod ang baha. Ang pedicab driver na ito, hirap daw sa pagpedal. Ang ilang motorsiklo, tumirik na. Sa barangay San Nicolas, nagkagulo ang ilang lalaki dahil sa nahuli nilang sawa kaninang alas 4 na madaling araw. Agad ito nahuli at itinali. Yung mga lusot, sobrang laki. Siguro mga... Pag-uusapan ba yan? 8 feet ang haba. Laki oh. Kung namatay na, kakainin na lang. Baka adobo nila. Adobong tuyo. Mike, alam mo, mula doon sa Masantol hanggang doon sa mga binaybay natin na iba't ibang munisipalidad dito sa Pampanga, hindi naging ganun kadali, ano? Dahil pagdating natin dito sa may Minalin, sa unahan pa lamang, hindi na nakapasok yung sasakyan natin, kaya kinakailangan natin na makisakay muna sa malalaking truck para makapasok dito sa Pinaka Plaza ng Minalin. Samantala, nakatanggap din tayo, Mike, na impormasyon mula mismo sa alkalde ng Masantol at sinabi niya na yung pamilya na hindi nabibigyan ng pagkain kanina ay napuntahan na nila, nabigyan na nila ng pagkain, gayon din ng gamot, yung bata. Yun muna ang latest mula dito sa Minalin. Balik sa'yo, Mike. Kamusta ba talaga dyan yung baha, Sherian, sa puntong ito na hindi na masyado nag-uulan? Tumataas pa ba? Nananatiling pareho? O nababawasan na yung lalim ng tubig dyan, Sherian?
Oo, Mike, dito sa Minalin, yung parteng to kasi kahapon, hindi ito inaabot ng baha. Pero nung pagdating ng alas 7 ng gabi hanggang dire-diretso na ngayong gabing ito, unti-unti na siya na tumataas. Ang sinasabi nga kasi sa atin, Mike, ng Pampanga PDRRMO, kasi nga daw yung nabitak na dike, dumidiretso na dito yung tubig galing sa may Gugu Dam. Tapos Mike, yung dun naman sa Masantol na pinuntahan natin, yun kasi yung nagsisilbi na catch basin naman ng munisipalidad ng Candaba. Kaya ngayong pinangangambahan nila, 2 to 3 days pa kahit na tumigil na yung ulan, ay magpapatuloy yung pagbaha doon. Pero pag lumakas pa, Mike, tataas pa raw yun, sabi mismo na alkalde nila. Mike? Kamusta naman ang panahon dyan ngayong, lalo na ngayong hapon, hanggang ngayong gabi, Sherian? Yung maghapon, Mike, pabugso-bugso yung ulan, pero nung nag-uumpisa pa lang ang ating programa, tungang 24 oras, biglang umulan na naman na malakas. Pero ngayon, kung nakikita nyo yung bandang likod natin, medyo umaambon na lamang ngayon, Mike. Pero magkagayon man, dun sa bandang unahan nitong plaza na ito, palabas ng Minalin, nandun yung nag-uumpisa yung mas mataas uling baha. Maraming salamat, Sherian Mike? Torres.